Salamat sa mga pasalubong mo ha. Nag-abala ka pa talaga. Kahit wala naman ayos lang sa akin. Hindi pwedeng wala ka at ang pamilya mo. Tagal lang nga nating hindi nagkita Kumusta na ba? Anong balita sa'yo? Eto, mukhang tatandang dalaga na lang. Nabalitaan ko nga kay Auntie Edisa ang nangyari. Bakit hindi mo man lang nabanggit sa akin tuwing nag-uusap tayo? Para mas stress ka rin sa ibang bansa? Naku, hindi na. Mas gusto kong sarilinin na lang. Ang hirap na nga ng sitwasyon mo dun dadagdagan ko pa. Hindi naman ako hirap doon. 8 taon naman na ako sa amo ko. Hindi pa ba ako sanay sa buhay doon? Kahit na. Alam kong pagod ka rin. Tsaka kapag nagkwento ako sa'yo ng problema ko iisipin mo pa. Pero okay ka na ba ngayon? Oo naman. 1 taon na naman mula nung ikasal siya. Bakit sabi mo mukhang tatandang dalaga ka na lang? Paano ba naman ilang buwan na 31 na ako? Sa 1 taon wala na ako sa kalendaryo. Buti ikaw 29 pa lang. Kung makapagsalita ka naman, akala mo tanda mo na. May iba nga dyan 40 na nung nag-asawa. Katulad niya Sino nga ba yung naging kapitbahay natin dati na ang sungit? Si Manang Laura yung sinasabi mo. Iba naman siya. Foreigner naman ang napangasawa nun. Malay mo naman, huwag mo isasarado agad ang puso mo. Ay, sa totoo lang nasayang lang ang 8 taon ko sa lalaking yun. Hindi ko akalain na ipagpapalit niya lang ako sa 2 buwan na relasyon sa babaeng yun. Balita ko nga taga rito rin yung ipinalit sa'yo at dito pa raw sila nakatira. Oo, kaya nga hindi na ako lumalabas ng bahay Ayoko silang makita. 1 taon na nga rin ako walang trabaho Nawalan ako ng ganang kumilos. Bakit hindi ka na lang kaya sumama muna sa akin? Saan ka naman pupunta? Kararating mo lang Huwag mo sabihing mag-a-abroad ka na naman. Sa probinsya ni na Lola Glo. Gusto ko rin kasi mag-relax. Ngayong natapos na ang obligasyon ko sa pamilya ko. Ano, sama ka? Ay, pag-iisipan ko muna ha. Wala rin kasing nakakasama dito si nanay Sabihan mo lang ako kapag nagbago isip mo. Hapon na nung umalis ako sa bahay ng pinsan kong si Ate Dina. Sa lahat ng pinsan ko kami ang malapit sa isa't isa. Nung nasa ibang bansa ako, bihira lang din kami mag-usap. Dahil abala rin siya nun sa trabaho. Kaya parang kulang ang ilang oras na magkausap kami kanina. Maaga kaming naulila sa ama at ako ang panganay. Labag man sa loob ko na umalis at pumunta sa ibang bansa noon. Wala akong pagpipilian dahil puro nag-aaral pa ang 5 kong kapatid. Pinalad naman ako na mabait ang naging amo ko sa Kuwait. At tumagal ako sa kanila. Sa 5 taon na pagtatrabaho ko sa kanila, 3 beses lang ako nakapagbakasyon. Sa ngayon nakatapos na ang bunso kong kapatid sa pag-aaral. At kasalukuyan na naghahanap ng trabaho. Kasalukuyan ako nung nag-aayos at nagliligpit sa kwarto ko. Nang biglang dumating si Ate Dina. 1 kanto lang naman ang pagitan ng mga bahay namin. Oh, Ate Dina! Ang aga mong napasugod dito sa bahay. May nangyari ba? Ha? Wala naman. Itatanong ko lang sana kung kailan ang uwi mo kay na Lola Glo. Sa makalawa na. Ano, sasama ka na ba? Tsak na matutuwa si Lola Glo. Oo, sasama na ako. May kasama na naman si nanay sa bahay Diyan muna kasi titigil ang hipag ko. Habang madidistino sa malayo ang kapatid ko. Bakit nga pala nagbago ang isip mo? Ay, wala naman. Mukhang okay nga na lumayo muna ako. Sabihin mo na kilala kita. Alam ko may dahilan ka bakit biglang nagbagong isip mo. Nalaman ko kasing buntis na yung asawa ng ex ko Apektado ka pa rin kung ganun? Hindi na masyado Para kasing nakakaramdam lang ako ng konting inggit. Buti pa sila. Kalimutan mo na sila. Sa ginawa nila sa'yo, kakarmahin din naman ngayon. Parang hindi naman totoo yan Kita mo nga magkakaanak na sila.
Makukumpleto na rin ang pamilya nila. Balang araw, may darating din para sa'yo. Ayoko nang umasa. Basta sasama ako sa'yo ha. Ihahanda ko na ang mga gamit ko. Oo, nagliligpit na nga rin ako ng mga gamit na dadalhin ko eh. Ba't ang dami naman yata? Parang dun ka natitira ah. Yung iba dito pasalubong ko kina Lola Glo at Mang Jose. Ah, ganun ba? O paano? Uuwi na muna ako para hindi na rin kita maabala sa ginagawa mo. Hinatid ko pa siya sa may pintuan. Kita pa rin kay Ate Dina ang lungkot dahil sa nobyo. Makakabuti nga talaga sa kanya ang lumayo muna. Nang makaalis siya, binalikan ko ang ginagawa kong pagliligpit. Bigla na lang akong nakaramdam ng kaba. Nang maisip ko na malapit na kaming umuwi sa probinsya ni Lola Glo. May isa kasing pangyayari doon ang sumagi sa akin. Pilit ko na lang iwinaksi yun. Matagal na nangyari yun. Dumating ang araw ng pag-alis namin ni Ate Dina. Hindi katulad nung nakaraan. Mukhang excited na rin ito sa pag-uwi namin. Wala kaming kamalay-malay nun sa kalbaryong dadanasin namin. Sa pagbabalik sa probinsya ni Lola Glo, sinalubong kami ng katiwala at tanging kasama ni Lola sa bahay niya na si Mang Jose. Ako, tiyak na matutuwa ang lola nyo. Ba't hindi man lang nagsabi na uuwi kayo ngayon? Hindi tuloy ako nakapaghanda. Gusto po kasi namin surpresahin si Lola Glo. Nasaan nga po pala siya? Nagpapahinga pa siya sa kwarto niya. Dito kasi mga huling araw ang bilis niyang mahapo. Tumatanda na rin kasi. Oo nga po pala, Mang Jose. Ito nga po pala ang pasalubong namin. Kayo na po ang bahala dyan. Salamat. Itatabi ko na muna ito. Wala pa rin palang pagbabago sa lugar na to. Maliban sa sementado na ang daan. Wala naman talagang ganong nagbago dito. Ganun pa rin ang mga tao rito. Magpapahinga po muna kami, Mang Jose. Sige, lagi namang malinis ang kwarto na lagi niyong ginagamit eh. Maghahanda na rin muna ako ng merienda niyo. Umakyat na kami sa pangalawang palapag. Sa dulong pasilyo ay ang silid ni Lola Glo. Sa bandang kanan naman ang kwarto na lagi naming inuukupan noon. Pagpasok namin, sumalubong sa amin ang amoy kulob. Sa kabila ng kalumaan ng bahay, napanatili pa rin ang kalinisan nito. Si Ate Dina'y basta na lang ibinagsak ang katawan sa kama. Ay, ngayon ko lang naramdaman ang pagod sa biyahe natin. Bubuksan ko ang bintana para pumasok ang hangin. Kahit tong bahay, walang pinagbago, no? Oo nga. Te, wala ka bang naaalala sa lugar na ito? Si Ninya. Kumusta na kaya ang babaeng yun? Ano kaya naging buhay niya dito? Kung walang gaanong naging pagbabago dito, malamang ganoon din sa kanya. Ganun pa rin kaya kahigpit ang tatay niya sa kanya? Baka hindi na. Aba, sa tanda na naman ni Nina ngayon. Paghihigpitan pa ba siya? Baka nga may pamilya na yun eh. Alam mo, palaisipan pa rin sa akin kung bakit hindi siya sumipot nun sa tagpuan natin. Dalawa lang ang naiisip ko noon. Nagbago ang isip niya o di kaya nahuli siya ng tatay niya. Ay, naantok ako. Iidlip lang ako sandali ha. Mamaya na tayo magkwentuhan ng tungkol sa kanya. Sige lang te, aayusin ko lang ang gamit na dala natin. Nang hindi na sumagot si Ate Dina, nilingon ko siya. Nakatagilid siya ng higa at nakatalikod sa akin. Itinuloy ko na lang ang ginagawa ko. Dahil plano namin magtagal, inilagay ko na ang mga damit ko sa kabilang bahagi ng cabinet. Pagkatapos nakaramdam din ako ng antok. Nahiga na rin muna ako sa tabi niya. Nagising ako sa mahinang yugyug sa braso ko. Namulatan ko si Ate Dina na nakangiti. Napahaba yata ang tulog ko. Oo nga, ako idlip lang talaga. Pero ikaw tulog na talaga at taghihilik pa. Tara nang bumaba, baka gising na rin si Lola. O sige, anong oras na ba? Pasado 4:00 na ng hapon. Malamang kanina pagising si Lola.
Uminat pa ako sandali at sumulyap sa malaking salamin na naroon. Inayos ko lang ang buhok ko bago sabay na kaming lumabas ng kwarto. Naabutan namin si Lola Glo na umiinom ng tsaa sa may balkonahe. Agad itong ngumiti sa amin. At magkasunod kami nagmano at yumakap dito. Salamat naman at dinalaw niyo ako rito. Akala ko mamamatay na ako na hindi man lang kayo nasisilayan. Pasensya na po kayo, La. Alam niyo naman na nasa ibang bansa ako para magtrabaho. Naiintindihan naman kita. Ikaw, Dina. Ano naman kaya ang idadahilan mo? Bakit hindi ka sumama sa nanay at kapatid mo kapag dumadalaw rito? Pasensya na rin po kayo, La. Abala lang po sa trabaho. Babawi po kami ni Nancy ngayon. Dapat lang. Aba, matagal-tagal na rin nung huli kayo pumunta rito. Opo, La. Magtatagal po kami dito para may makasama kayo. Nagpahanda ako ng merienda kay Jose. Jose! Dito mo na lang dalhin ng merienda ng 2 apo ko. Aha, dadaling ko na po. Yung mga paborito niyong kakaninang binili ni Jose. Yan nga po ang isa sa namimiss ko. May balak ka pa bang mag-abroad ulit? Wala na po, La. Napagtapos ko na rin po si Pen ng pag-aaral. Gusto ko naman po maglaan ng oras para sa sarili ko. Napakaswerte ng pamilya mo sa'yo. Kahit noon lagi mo na lang silang inuuna. Bilang panganay po parang obligasyon ko na rin po yun. Tsaka nangako po ako nun kay tatay bago siya mamatay na ako nang bahala sa mga kapatid ko. Mabuti, dito nyo naisipan na magbakasyon. Wala po akong ibang lugar na gustong pinupuntahan kundi itong baryo natin. Marami po kasi kaming magagandang alaala dito. Oo nga po, La. May mga naging kaibigan kami dito. Excited na nga kami makita ulit sila O siya, magmerienda muna kayo. Masaya naming binalikan ng masasayang araw nung malimit kaming naroon ni Ate Dina. Parang kailan lang. Napakabilis talaga ng panahon. Napatitig pa ako kay Lola. Dati kasi hindi pa siya ganun katanda. Ngayon kasi halata na rito ang katandaan. Napansin ko rin madali na siyang hingalin habang nagsasalita. Hindi ko tuloy maiwasan na mag-alala. Hanggang kinagabihan masaya kami nagkukwentuhan ni na Lola Glo. Panaka-nakaring sumasali si Mang Jose sa usapan namin. Maliban pala sa pagiging katiwala niya, inampun na siya ni Lola noon pa. Kaya parang kapamilya na ang turing namin sa kanya. Lingid sa amin nakarating na ang balita kay Mang Rogelio ang pagdating namin. Kinabukasan papunta sana sa talipapa si Mang Jose para bumili ng karne at isda. Nang makasalubong niya ang lalaki. Dumating pala sila Dina at Nancy. Kahapon lang. Ang kapal naman ng mukha nila para tumungtong pa sa lugar na ito. Pagkatapos ng ginawa nila. Magdahan-dahan ka sa panalita mo, Rogelio. Walang ginagawang masama ang dalawa sa'yo. Nakalimutan mo na ba ang ginawa nila, ha? Nakipagkaibigan lamang sila sa anak mo. Anong masama ron? Ikaw itong napakahigpit sa anak mo Tignan mo tuloy ang nangyari. Ginagawa ko lang yun para hindi siya mapariwara. Masamang impluwensya magpinsan na yon. Hindi totoo yan. Mabait ang magpinsan. Pwede ba, Rogelio? Huwag kang gagawa ng gulo habang nandito ang dalawa. Oras na may gawin kang hindi maganda, si Manay Glo makakatapat mo. Hindi ako natatakot sa kanya. Huwag mong subukan si Manay. Alam mo ang kakayanan niya. Alam ko, pero hindi niya alam ang kayang gawin ng isang nawalan ng anak. Matagal nang nangyari yan. Bakit hindi mo na lang kalimutan? Gago ka ba, ha? Nag-iisang anak lang namin ni Clemency niya. Hindi ganun kadaling kalimutan ng lahat. Kahit ano pa ang gawin mo, hindi na may babalik ang nakaraan. Mag-focus ka na lamang sa pamilya mo at sa mga anak mo. Huwag mo kong utusan sa dapat kong gawin. Palibasa kasi, wala kang pamilya at mga anak, kaya madali lamang sa'yong sabihin yan. Huwag mo sanang isipin na wala akong pakialam. Pero matagal na kasi yung nangyari. Kahit ilang taon pang lumipas, hindi ako makakalimot.
Kasalanan ng dalawang yun ang nangyari kay Ninya. Pagkatapos sabihin ng huling mga kataga, basta na lang tumalikod si Mang Rogelio at naglakad palayo. Para namang itinulo si Mang Jose sa kanyang kinatatayuan. Bumakas din sa kanya ang pag-aalala. Kaya naman pagkatapos niyang mamili ng mga kakailanganin, umuwi na rin siya agad para kausapin si Lola. Sinabi niya ang tungkol sa pag-uusap nila ni Mang Rogelio. Huwag mong sabihin na ang mga apo ko ang sinisisi niya sa nangyari sa anak niyang si Ninya. Ganun na nga po, Manay Glo. Hindi ko tuloy maiwasan na mag-alala. Hay, mukhang masisira pa yata ang pagbabakasyon ng mga apo ko dito sa atin nang dahil sa lalaking yon. Hindi naman po siguro. Kailangan lang natin silang balaan kung sakali nalalabas sila ng bahay. Sa bagay nga. Tsaka hindi na naman bata ang dalawa para hindi nila alam ang gagawin. Kaya lamang, hindi pa po natin nababanggit sa kanila ang totoong nangyari sa itinuturing nilang kaibigan na si Ninya. Ako na lang ang magsasabi sa kanila. Sabihin niyo na po sa kanila sa lalong madaling panahon. Baka kasi mamaya sa iba pa nila malaman. Mula naman talaga akong balak lumayo ng bahay. Kaya hindi na ako nagpaalam pa kahit kay Ate Dina. Pero sa paglalakad ko, nanariwa sa akin ng mga alaala na nakaraan. Huminto ako sandali na matanaw ko ang puno ng balete. May daan doon na pakanan kung saan papunta kina Ninya. Namalayan ko na lang tinatahak ko na ang daan patungo sa kanila. Ang bahay na kinatitirikan ng kanilang bahay ay wala pa ding nagbago. Hahakbang na sana ako palapit. Nang marinig ko ang mga naapakang tuyong sanga. Nalingunan ko si Mang Rogelio, ang kilalang mananambal sa baryong yon, at ama ng kaibigan naming si Ninya. Nancy? Ikaw nga. Ako nga po, Mang Rogelio. Kumusta po kayo? Bakit ka pa nagbalik sa baryo na ito? Kayo ng pinsan mo si Dina. Ho? Nandito po kami para dalawin si Lola Glo. Yun lang bang dahilan? Balak din po namin magbakasyon ng matagal dito. Si Ninya po pala. Kamusta na po siya? Wala na siya. Ho? May sarili na po ba siyang pamilya? Saan po siya nakatira ngayon? Hindi ka ba nakakaintindi? Wala siya rito. Hanggang ngayon po ba galit pa rin kayo sa amin? Dahil masama kayong impluensya sa anak ko. Dahil sa inyo, natuto siyang sumuhay sa amin ng nanay niya. Gusto lang po namin siyang maging kaibigan. Wala naman po kaming masamang intensyon noon. Naaawa lang po kami sa kanya, kaya namin siya gustong tulungan. Tulungan na ano? Iwanan kami ng nanay at mga kapatid niya? Masyado po kasing nasasakal na sa inyo. Gusto lang niyang makalaya. Pero maniwala po kayo, iniisip pa rin niya ang kapakanan ninyo. Gusto niyang lumayo para magtrabaho, para makatulong sa inyo. Sinungaling! Gusto niyo siyang imulat sa makamundong gawain para maging tulad niyo siya. Alam niyo ba kung anong ginawa niyo sa kanya? Ha? Kayo lang po ang nag-iisip na masama kaming impluwensya sa kanya. Siya po mismo ang nagsasabi na mula nang makilala niya kami, kahit papaano, naranasan niyang maging malaya sa manipulasyon ninyo. Ako pa talagang sinisisi mong babae ka? Kung iniwan niya po kayo na rin na nagtulak sa kanya para lumayo siya. Nasa tamang edad na po siya, pero kontrolado niyo pa rin ang mga galaw niya. Wala kang alam sa pamilya namin. Kaya huwag ka magsalita na akala mo kilala mo ako. Sa mga kwento pa lang ni Ninya sa amin, alam namin na hindi kayo naging mabuting ama at asawa sa nanay niya. Walang katotohanan ng mga sinasabi niya. Gusto lang niya kaming siraan para magawa niya ang gusto niya. Kasinungalingan po ba yung mga pasa niya sa katawan? Tumigil ka na sa mga kasinungalingan mo. Baka kung ano pang magawa ko sa'yo. Alalahanin mo, nandito ka sa bakuran ko. Nag-umpisa na ako nung makaramdam ng takot. Dahil sa inaasal ni Mang Rogelio. Kitang-kita kasi ang galit nito. Kulang na lang lamunin niya ako ng buo. Para tuloy gusto kong magsisi na pumunta pa ako doon. Mabuti na lang lumabas ng bahay ang asawa nitong si Aling Clement. Sinaway nito ang lalaki at sinabing huwag akong takutin.
Sinabihan din ako nito na umuwi na. Nagpasalamat naman ako sa mabait na ginang. Natipid na ngumiti sa akin. Pagdating sa bahay, agad ko yung kinuwento kay Ate Dina. Ah, talaga? Buti walang ginawa sa'yo ang tatay ni Ninya. Hindi pa rin pala nagbabago yun. Nagkita ba kayo ni Ninya? Wala siya doon eh. Tingin ko hindi na siya nakatira dito sa baryo. Baka isinama na ng pangasawa sa ibang lugar. Yun naman kasi ang gusto niya, ang makalayo sa tatay niya. Alam mo ba, ilang taon din ako na konsensya dahil hindi natin siya nakasama. Baka kakugalit siya sa atin. Kilala natin si Ninya. Hindi yun basta-basta magagalit sa atin. Tsaka, hinintay naman natin siyang dumating noon, pero hindi siya sumipot. Wag na nga natin yung pag-usapan. Ang mabuti pa maligo na lang tayo sa ilog. Isa yun sa namimiss ko dito Oo ba? Pagkatapos na lang natin mananghalian, sigurado namang papayagan tayo ni Lola Glo. Siya nga pala, huwag mo nang banggitin kay Lola yung nangyari ha. Oo ba? Ayoko din naman na mag-alala pa siya. Wala na namang dahilan para kausapin natin si Mang Rogelio. Wala na naman pala si Ninya sa kanila. Masaya na rin ako kahit papaano nakalaya na siya sa kanyang ama. Pero hindi ang nanay at kapatid niya. Ay, oo nga. Sa kanila ako ngayon naaawa. Habang nagtatanghalian kami, nagpaalam na rin kami kay Lola Glo na pupunta sa ilog. Pumayag naman siya. Basta wag lang daw kami magpapahapon. Meron din daw itong gustong sabihin sa amin, pero mamaya na. Nagkatinginan naman kami ni Ate Dina. Seryoso kasi ang mukha ni Lola nang sabihin yun. Hinintay muna naming makakyat si Lola Glo sa kwarto niya bago kami umalis. Nang nasa ilog na kami, nadatnan namin ng ilang taong naliligo at naglalaba. Napangiti ako dahil wala pa ring ipinagbago ang ilog na naging bahagi na ng aming kabataan. Wala na kaming inaksayang oras. Lumusong na agad kami sa tubig. Sa tingin mo, ano kaya ang sasabihin sa atin ni Lola? Hindi ko alam. Baka gusto lang niyang makipagkwentuhan sa atin. Siguro nga. Napansin mo ba? Madalas matulog ang Lola. Madali na nga siya mapagod ngayon marahil sa edad niya. Sa bagay nga. Natatakot ako na baka mamaya isa sa mga araw na to mamaalam na si Lola Glo. Huwag mo nga sabihin yan. Matagal pa natin siyang makakasama. Tsaka wala namang sakit si Lola Glo Lahat naman tayo dun papunta. Kailangan lang natin maging handa. Alam ko, pero ayoko munang isipin ang bagay na yan. Teka, tayo na lang pala nandito sa ilog. Oo nga no. Hindi ko na malaya na umalis na ang mga tao rito. Hapon na pala. Mabuti pa umuwi na rin tayo. Bili ni Lola wag tayo magpapahapon. Napasarap ang paliligo natin kaya hindi natin namalaya ng oras. Bumalik na lang tayo sa ibang araw. Kukunin ko lang ang mga gamit natin. Naririnig mo yun? Yung kumakanta? Oo. Parang dun sa likod ng malaking bato nang gagaling. Parang pamilyar sa akin yung kanta. Oo nga no. Parang ganyan ang kinakanta ni Ninya. Baka nandito siya. Saan ka pupunta, te? Dahan-dahan ka, te, baka madulas ka sa mga bato. Tuloy-tuloy pa rin si Ate Dina. Ni hindi man lang nagmabagal sa mabilis na paghakbang. Kinuha ko na lang ang mga gamit namin. Bala ko sana siyang sundan nang bumalik na siya agad. Napatitig ako sa namumutla niyang mukha at nanginginig na labi. Nakaramdam din ako ng kakaibang kilabot sa katawan ng mga sandaling yon. Nang hindi pa rin siya nagsasalita, hinila ko na siya sa kamay at halos takbuhin na namin pauwi sa bahay. Pagdating sa amin tsaka ko tinanong si Ate Dina. Pero ang tanging sinagot niya, wala siyang nakitang tao sa likod ng malaking bato. Basta naramdaman na lang daw niya ang pagtaas ng mga balahibo niya sa katawan. Habang naghahapunan kami, kapansin-pansin ang pagiging tamilmil ni Ate Dina sa pagkain. Nung gabi inaapoy na ng lagnat ito. Kaya tinawag ko na si Lola Glo at Mang Jose.
Tinawa si ate ni Lola sa pamamagitan ng puting papel na pinahiran niya ng lana at sakay tinapat sa apoy ng kandila. Pagkatapos tinapalan niya ng malapad na dahon ng noo nito. Kumusta na po ang lagay ni Ate Dina? Malapit nang dumilim nang makauwi kayo galing sa ilog. May nangyari ba sa inyo doon? Nalibang po kasi kami, Lola. Hindi namin namalayan na kami na lang ang naiwan sa ilog. Tapos nung pauwi na sana kami, nakarinig kami ng kumakanta. Para kasing boses ni Ninya eh. Pinuntahan nga po siya ni Ate Dina. Pagbalik niya po, iba na ang naging kilos niya. Ay, wag na kayong babalik doon. Ano po ang nangyayari kay Ate Dina? Napaglaruan po ba siya ng hindi natin kauri? Huwag ka na mag-alala, Apo. Magiging maayos na ang lagay niya. Bukas magaling na siya. Ay, salamat naman po. Sinabi mo na parang narinig niyo ang boses ni Ninya sa ilog, hindi ba? Opo, parang nasa likod nga po siya ng malaking bato pero wala naman daw nakitang tao si Ate Dina doon. Ay, dapat sinabi ko na to sa unang araw niyo palang rito. Ano pong ibig niyong sabihin, Lola? May dapat po ba kaming malaman? Ang kaibigan niyong si Ninya ay matagal nang patay. Sa batuhan na yun siya natagpuan ng wala ng buhay. Wala na si... ang kaibigan namin? Pero paano po siya namatay? Sa mismong ilog na yun siya nagpakabatay. Kinabukasan na nakita ang kanyang bangkay ng isang grupo ng mga kabataan na maliligo sana sa ilog na yon. Hapon siya nang mawala. Pinaniwalaan ng marami na ganung oras siya nagpatiwakal. Yun pala ang ibig sabihin ni Mang Rogelio na wala na si Ninya. Akala ko pa po wala na siya dito sa baryo. Nagkita kayo ni Rogelio? Pumunta po ako sa bahay nila. Kaya po pala ganun na lang ang galit niya sa amin. Iwasan niyo ang taong yon. Huwag mo na ring pansinin ang mga sinabi niya. Gusto lang niya na manisin ang iba. Samantalang siya naman ang may kasalanan ng lahat. Hindi pa rin ako makapaniwala sa nalaman ko. Parang ayaw tanggapin ng isip ko ang mga sinabi ni Lola Glo. Nung araw na sasama sana siya sa amin paluwas, yun din ang araw na nagpakamatay siya. Dati nakukonsensya lang ako dahil hindi namin siya naisama ni Ate Dina. Ngayon dahil sa pagkamatay na niya, hindi ko maiwasang sisihin ang sarili ko sa nangyari sa kanya. Tsak na ganito rin ang mararamdaman ni Ate Dina kapag nalaman niya ang nangyari kay Ninya. Bigla rin pumasok sa isip ko ang galit ni Mang Rogelio. May dahilan nga siya para magalit sa amin. Baka dahil sa hindi namin siya naisama noon. Kaya niya yung ginawa. Kinabukasan ipinagtapat ko na rin kay Ate Dina ang nangyari kay Ninya. Gaya ko nagulat din ito at ganun din ang nararamdaman. Bakit kaya niya yung ginawa? Baka dahil hindi natin siya naisama noon. Hinintay naman natin siya pero hindi siya dumating. Baka nahuli siya ng tatay niya sa balak niya. Kawawa naman si Ninya. Kaya siguro nagparamdam siya sa atin sa ilog para ipabatid na wala na siya. Yun din ang naisip ko. Ipagdasal natin ang kaluluwa niya. Pumunta tayo sa simbahan mamaya para maipagtirik natin siya ng kandila. Yun na lang ang magagawa natin para sa kanya. Nagtungo nga kami sa simbahan para ipagdasal ang kaluluwa ng aming kaibigang si Ninya. Humingi din kami ng kapatawaran kung meron man kami naging pagkukulang sa kanya. Habang wala kami sa bahay ni Lola Glo, sumugod naman dun si Mang Rogelio. Galit na galit ito at mukhang nakainom din. Inaawat naman ito mula pa kanina ng asawa. Ilabas mo ang dalawang apo mo! Ngayon ko sila pagbabayarin sa ginawa nila sa anak ko! Huwag mong sisihin ang mga apo ko sa pagkukulang mo! Iuwi mo na ang asawa mo sa bahay niyo, Clement. Kausapin mo rin siya ng maliwanagan ng isip. Huwag kang mangialam dito, Clement. Ikaw at ang apo mo ang dapat maliwanagan. Dahil sa masamang impluensya nila sa anak ko.
Kaya siya nagpakamatay! Kaya nagpakamatay ang anak mo dahil na rin sa'yo. Gusto mo siyang ikulong sa baluktot mong paniniwala. Ginawa niya yon dahil yun lang ang tanging paraan para makalaya mula sa'yo. Hindi totoo yan! Mahal kami ng anak namin! Naimpluwensya lamang siya ng mga apo mo! Binabalaan kita, Rogelio. Huwag mong kakantiin ni dulo ng daliri ng mga apo ko. Kilala mo ko. Alam mo ang kaya kong gawin. Huwag mo kong takutin, Gloria. Alam mo rin ang kaya kong gawin para maipaghiganti ko lang ang nangyari sa anak ko. Subukan mo lang. Nagtagisa naman ng matatalim na sulyap sina Lola Glo at Mang Rogelio. Umiiyak naman na nakiusap si Aling Clement sa asawa na umuwi na sila. Sa paulit-ulit na pakiusap niya, napilitan na rin sumunod sa kanya ang asawa. Nang wala na ang mag-asawa, nanghihina naman na napaupo si Lola sa katabing upuan. Inalalayan naman siya ni Mang Jose. Ayos lang po ba kayo, Manay? Huwag mo kong alalahanin, Jose. Ayos lang naman ako. Mas nag-aalala ako sa mga apo ko sa pwedeng gawin sa kanila ni Rogelio. Baliw na yata yung lalaking yun eh. Kailan niya matatanggap na wala na ang anak niya? Siya din naman ang may kasalanan kung bakit ito nagpakamatay. Pinaghalong pangungulila, galit at pagsisisi ang nararamdaman niya. Hindi kayang tanggapin ng pride niya na siya ang nagtulak kay Ninya para magpakamatay. Kaya naghahanap siya ng masisisi. Sa tingin ko'y hanggang salita lamang ang taong yon. Dahil sa nangyari sa anak, tinalikuran na niya ang pagiging mananambal. Tinalikuran niya ang biyaya na makapanggamot. Desisyon niya yon. At isa pa, hindi ko rin gustong ginagawa niyang paniningil sa mga taong lumalapit sa kanya. Akala niya yata ikayayaman niya ang ginagawa niyang yon. Napupunta rin naman sa mga bisyo niya ang kita niya. Naaawa ako sa asawa at mga anak niya. Wala tayong magagawa. Desisyon ni Clement na magtiis na makasama ang asawa niya. Kung gusto niya makalaya rito, sana noon pa niya ginawa na makipaghiwalay. Oo nga po. Hindi ko lang maiwasan na malungkot sa sitwasyon nila. Ay, napagod ako makipagtalo kay Rogelio. Magpapahinga muna ako sa kwarto ko. Sabihan mo na lang ako kapag dumating na ang magpinsan, ha? Madali na kayong mapagod. Makakabuti siguro kung iiwasan niyo ang mga ganitong pagtatalo. Ako na lamang ang bahala sa taong yon kapag bumalik pa siya rito. Sinamahan pa ni Mang Jose hanggang sa silid nito si Lola Glo. Bago lumabas, tinanong pa niya kung may iba pang kailangan si Lola. Iniutos na lang nito sa katiwala na kunin ng baol na pinaglalagyan ng mga mahalagang gamit. Nung una naroon ang pagtutol ni Mang Jose. Pero sa huli sinunod na rin niya si Lola. Bakit niyo po yan inilabas? Baka kakailanganin ko to balang araw. May lakas pa ba kayo para magsagawa ng isang orasyon? May natitira pa naman akong lakas para maprotektahan ng mga apo ko. Sa palagay niyo kaya, Manay, kailangan na natin silang pauwiin? Hayaan mo lang silang nandito. Gusto ko pa silang makasama. Nararamdaman ko kasi na hindi na rin ako magtatagal. Lagi niyo na lamang sinasabi yan. Hindi ko tuloy maiwasan na malungkot. Noon pa sinabi ko na sa'yo na maging handa ka. Kung sakali mawala ako bigla. Baka lalo kayo manghina kung gagamitin niyo ang nasa baul na yan. Hindi pa naman tayo nakakatiyak kung magagamit ko nga ito. Gusto ko lang maghanda kung sakali may gawing hindi maganda si Rogelio. O sige, kayong bahala. Nang matiyak na wala nang kailangan si Lola Glo, lumabas na ng silid nito si Mang Jose. Hindi na rin kami nagtagal pagkatapos maipagdasal at maipagtirik ng kandila si Ninya. Niyaya ko na rin si Ate Dina na umuwi na kami. Gusto pa sana niyang mamasyal pero wala na ako sa kondisyon. Masyado ako naapektuhan sa nalaman. Mas gusto ko nang magmukmuk na lang sa bahay ni Lola. At isa pa, marami rin akong katanungan. Baka alam ni Lola ang mga kasagutan. Pagdating sa bahay, sinabi ni Mang Jose na nagpapahinga na si Lola
Nabanggit din ito ang pagpunta doon ni Mang Rogelio. Ano daw po ang kailangan ng ama ni Ninya? Huwag niyo nang pansinin ang taong yon. Lasing lang kaya matapang na sumugod dito sa atin. Mang Jose, meron sana kaming gustong itanong. Kung tungkol kay Ninya, sige magtanong lang kayo. Kasi po, nung lagi pa po kaming nakakauwi, naging malapit po kami kay Ninya. Itinuring na po namin siyang parang kapatid. Alam naman namin yun ang lola nyo. Tsaka nakikita naman namin noon kung paano kayo magmalasakit sa kaibigan nyo. Hindi naman po siguro lingid sa inyo ang ugali ng ama niya. Maliban pa sa paghihigpit sa kanya, sinasaktan din sila ng nanay niya sa kaunting pagkakamali. Akala namin, mahigpit lang noon si Rogelio dahil nag-iisa lang na anak na babae si Ninya. Marami pong sinabi sa amin si Ninya noon. Dahil po sa matinding awang nararamdaman namin, inalok namin siyang sumama sa amin. Pumayag naman po siya, kaya lang po hindi siya dumating noon. Baka po nahuli siya ng tatay niya. Kaya pala galit na galit si Rogelio. Lagi niyang bukang bibig na masama kayong impluensya sa kanyang anak. Hindi po ba isa siyang mananambal? Nanggagamot pa po ba siya hanggang ngayon? Matagal na nung huli siya manggamot. Marami din naman kasi ang hindi natutuwa sa kanya. Sa pilitan kasi ang paniningil niya sa mga nagpapagamot sa kanya. Hanggang isang araw, may nagreklamo sa mga ginamot niya. Sabi lalo daw lumala ang sakit nito hanggang tuluyang mamatay. Baka po yun na ang karma sa kanya. Nabanggit nga po ni Ninya na naniningil ang ama niya. Pero sa bisyo lang naman ito napupunta ang kita. Iwasan niyo na lamang ang taong yon hanggat maaari habang nandito kayo. May isa pa po akong tanong, Mang Jose. Ano yun, Iha? Totoo kaya nagpakamatay si Ninya? Kahit ako nagulat sa tanong na yun ni Ate Dina. Hindi kasi sumagi sa isip ko na maaaring hindi nagpakamatay si Ninya. Pero kinumpirma nga ni Mang Jose na nagpakamatay ito. Ayon sa investigasyon ng pulis noon. Sa hapunan hindi sumabay sa amin si Lola. Nagpasabi ito na hindi maganda ang pakiramdam. Kaya maagang matutulog. Sumagi sa isip ko na hindi nakabuti rito ang pagsugod ni Mang Rogelio. Hanggang ngayon pala isipan pa rin sa akin kung bakit ganun na lang ang galit sa amin ni Mang Rogelio. Naging kaibigan lang naman namin ng anak niya. Hindi rin naman natuloy na sumama sa amin si Ninya. O ano, iniisip mo pa rin ba si Ninya? Oo, at ang tatay niya. Gusto ko sana siyang kausapin Kaya lang naaalala ko yung una naming paghaharap. Natatakot ako sa magiging reaksyon niya. Kung dalawa tayo, hindi ka na siguro matatakot. Sasamahan mo ba ako? Oo naman. Pero wag na lang natin ipaalam kina Lola at Mang Jose. Baka pigilan pa nila tayo. Kailan natin siya kakausapin? Bukas. Ayoko din kasing mag-aksaya ng panahon. Tsaka baka kapag napaliwanagan natin siya, payagan niya tayong madalaw ang puntod ni Ninya. Hindi kasi ako matatahimik kung aalis tayo dito na hindi man lang nadadalaw ang puntod niya. Oo nga. Tsaka baka hinihintay rin tayo ni Ninya na dumalaw sa kanya. Sumang-ayon naman ako sa huling tinura ni Ate Dina. Kaya naman pagsapit ng umaga, nagpaalam kami na magja-jogging lang at hindi lalayo. Hindi pa nun bumababa si Lola Glo. Kaya kay Mang Jose na lang namin sinabi. Pareho kaming kabado ni Ate Dina. Habang binabagtas namin ang daan papunta sa bahay ni Mang Rogelio. Pagdating doon sa bakuran nakatayo ang lalaki. Masama ang tingin nito sa amin. Naroon din ang asawa nito. Sabay pa kaming bumati ng pinsan ko sa kanila. Kung hihingi kayo ng kapatawaran dahil sa nangyari sa anak ko, hindi ko tatanggapin. Wala naman po kaming kasalanan sa inyo o kahit kay Ninya. Anong wala? Dahil sa inyo, kaya siya nagpatiwakal. Kayo nagtulak sa kanya para gawin yun. Ang naging kasalanan po siguro namin na nagawa ay sulsulan siya na iwan kayo. Sobrang naaawa na po kasi kami sa nangyayari sa kanya. Naaawa kayo sa kanya? Pero sa amin ng nanay at mga kapatid niya, hindi kayo naaawa? Dahil sa inyo, kaya nakaisip na layasan kami ng anak ko. Huwag na po kayong maghanap ng masisisi para lang isalba ang sarili nyo. Kahit ano pa pong sabihin nyo,
Walang dapat sisihin kundi kayo. Tuluyan niyo nang inubos ang pasensya ko. Ngayon, matitikman niyo ang galit ko. Pagsisisihan niyo na bumalik pa kayo rito! Ano pong gagawin niyo sa amin? Ipaparanas ko sa inyo ang naramdaman naming hirap noon. Kung hindi sana nagpakamatay si Ninya, sana'y may katuwang pa kami ng asawa ko ngayon! Sa huling pagkakataon po, nakikiusap po ako na mag-usap po tayo ng maayos. Hindi natin kailangan magsigawan. Sa tingin ko, Nancy, hindi niya alam kung paano makipag-usap ng maayos. Mabuti pa umalis na tayo. Kahit saan kayo magpunta, hindi niyo matatakasan ang galit ko! Napakapit sa akin si Ate Dina. Kahit ako nakaramdam ng takot sa nakikitang galit ni Mang Rogelio. Lumapit naman si Aling Clement. Itinaboy niya kami at sinabing wag nang babalik. Umuwi kaming bigo na paliwanagan ng lalaki. Pagdating namin, sakto namang naghahanda na nun ng almusal namin si Mang Jose. Tamang-tama ang pagdating nyo. Nakahanda ng almusal. Tatawagin ko lamang ang lola nyo. Sige po. Tama ka nga sa sinabi mo na nakakatakot ang galit ni Mang Rogelio. Parang lalamunin na tayo ng buo kanina eh. Parang ayoko nang lumabas ng bahay. Baka mamaya makasalubong ko pa siya. Tapos, gano'n na naman ang galit na ipakita niya. Kaya nga eh. Pero ayoko namang umuwi na sa atin. Mamaya na tayo mag-usap. Nandiyan na si Lola Glo. Nag-jogging daw kayo, sabi ni Jose. Opo, La. Pero hindi naman po kami lumayo. Kaya sandali lang kami. Pasensya na kayo mga apo ha. Lagi kasi masama ang pakiramdam ko eh. Hindi ko tuloy kayo masamahan. Ayos lang yon, La. Kahit dito lang po kami sa bahay wala pong problema. Kaya naman po kami nandito para makasama namin kayo. Salamat, Iha. Sisikapin kong makipagkwentuhan sa mga susunod na araw sa inyo. Namimiss ko rin kasi yung mga huntahan natin noong araw. Hindi naman nakahalata si Lola Glo na may nangyari sa amin sa labas. Buong araw lang din kami nasa loob ng bahay. Natakot na rin kaming pumunta pa ng ilog. Nasa kwarto kami nung mga sandaling yon nang bumuhos ang malakas na ulan. Parang ayos na rin yun. Para may dahilan kami magkulong sa bahay. Nakahiga ako nun habang si Ate Dina pinapanood ng mga patak ng ulan. Nancy! Bakit Lumapit ka dito, dalian mo! Ha? Anong meron? Para kasi si Ninya yung nakatayo banda ron. Nakatingin siya dito. Ninya? Si Ninya nga. Pero paano nangyari na nandito siya? Hindi kaya minumulto niya tayo dahil galit siya sa atin? Hindi naman siguro. Ate! Narinig ko na lang ang malakas na tili ni Ate Dina at ang malakas na kalabog ng sahig. Maya-maya dumating na sina Lola at Mang Jose. Parehong nagtataka ang mga to habang dinadaluhan ng pinsan kong walang malay. Pilit ko lang tinatagan ng sarili ko. Mariin ko din pinikit ang mga mata ko. Tsaka ako muli nagmulat ng mga mata. Wala na sa kinatatayuan nito si Ninya. Ano ba ang nangyari? Bakit nahimatay ang pinsan mo? Kasi po, Lola, pareho naming nakita si Ninya. Nakatayo po siya malapit dito sa bahay at nakatingin siya sa amin. Si Ate Dina po ang unang nakakita sa kanya. Ano ka mo? Si Ninya ang nakita ninyo? Opo, Lola. Sigurado po ako. Kahit tanungin niyo pa po si Ate Dina mamaya. Ay, ang mabuti pa isara mo na ang lahat ng bintana niyo dito sa kwarto. Magpahinga ka na rin. Opo, Lola. Nagkamalay na rin si Ate Dina. Gaya ko, takot na takot pa rin siya. Pareho lang kami ng sinabi. Nakita namin si Ninya. Hindi naman nagkomento sina Lola at Mang Jose. Nagkatinginan lang silang dalawa. Hindi tuloy namin malaman kung naniniwala ba sila sa amin. Nung gabing yun, hinayaan lang namin na bukas ang ilaw sa kwarto namin. Hindi rin kami dalawin ng antok.
Matinding takot pa rin ang namamayani sa amin ng pinsan ko. Parang hindi naman naniniwala sa atin sina Lola eh. Mahirap naman talagang paniwalaan na nakita natin si Nina. Intindihin na lang natin sila. Gusto ko nang umuwi sa atin. Titiisin ko na lang na makita ang dati kong boyfriend at ang asawa niya kaysa maranasan ang kababalaghan na to. Sigurado ka na ba sa desisyon mo? Oo, Nancy. Gusto ko pa sanang makasama si Lola Glo. Pero alam mo naman na mahina ang loob ko. Naiintindihan kita. Sige, bukas magsabi na tayo kina Lola. Pasensya ka na, Nancy, ha? Alam ko gusto mo pang makasama si Lola ng matagal. Sa ating dalawa, ikaw ang malapit sa kanya. Oo nga, pero hindi naman kita pwedeng pabayaan na lang. Baka bumalik na lang ako sa mga susunod na araw. May bala ka pa talagang bumalik? Si Lola kasi, pakiramdam ko, malapit na niya tayong iwan. Hindi ko alam, pero yun ang pakiramdam ko eh. Kung ayaw mo pa talagang umalis, sige, samahan na muna natin si Lola Glo. Baka nga... Gusto ko rin siyang makasama eh. Manalig tayo sa Diyos. Hindi niya tayo pababayaan. Oo, Nancy. Ang Diyos lang ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Kung si Nina man ang nakita natin, baka humihingi lang siya ng dasal mula sa atin. O di kaya gusto niyang dalawin natin ang puntod niya. Sa ngayon, imposible pa nating madalaw siya. Dasal na muna ang ialay natin sa kanya. Dahil hindi pa kami inaantok, nagdasal na lang kami. Pero sa kalagitnaan ng aming pagdarasal, tila merong sumasabay sa amin. Para yung boses na nagmumula sa kailaliman ng lupa. Sabay pa kaming huminto ni Ate Dina at nagkatinginan. May sumasabay sa atin! Huwag kang matakot. Hindi niya tayo magagalaw. Napatid ang rosaryo! Nang magpatay sindi ang ilaw, tuluyan na rin ako napasigaw habang magkayakap kami ni Ate Dina. Bigla namang pumasok si Mang Jose. Kasunod si Lola Glo na labis ang pag-aalala. Napahagulgol na lang kami ng pinsan ko sa matinding takot. Dahil sa pangyayaring yun ayoko mang iwan si Lola. Napilitan na rin ako magpaalam sa kanya. Ngunit ang mga sumunod na sinabi niya ay hindi namin inaasahan. Hindi ko kayo maaaring payagang umalis. Nanganganib ang mga buhay ninyo. Kahit saan kayo magtungo, susundan kayo ng sumpang iginawad sa inyo. Ano po ang ibig niyong sabihin, La? Dito lang kayo sa bahay. Hindi ko kayo mapoprotektahan kung malayo kayo sa akin. Meron po bang gusto manakit sa amin, Lola? Wala naman po kaming ginagawang masama. Alam ko, Apo. Mabait kayo ng pinsan mo. Lola, natatakot po kami. Lakasan niyo ang loob ninyo. Lalo ka na, Dina. Nandito lang ako at si Jose. Hindi namin kayo pababayaan. Tuluyan na ako napaiyak dahil sa takot. Marami akong tanong sa isipan ko. Kung bakit kailangan namin pagdaanan ito ng pinsan ko. Gusto lang naman naming magbakasyon at makasama si Lola Glo. Sa kabila ng tila may sumasabay na boses sa aming dasal ni Ate Dina. Hindi kami tumitigil. Mataas na rin ang lagnat namin. Pakiramdam namin hinihigop ang lakas namin. Ate, kumusta na ang pakiramdam mo? Pareho lang tayong masama ang pakiramdam pero ako pa talaga ang kinukumusta mo. Kanina, narinig ko si Mang Jose na kausap si Lola. Narinig kong pinag-uusapan nila tayo. May bumabarang daw sa atin. Sino naman kaya ang gagawa nun sa atin? Si Mang Rogelio lang ang naiisip ko. Ang sama niya. Ganun ba talaga kalaki ang galit niya sa atin? Naniniwala ako sa sinabi ni Lola Glo. Hindi niya tayo pababayaan. Magtiwala ka lang. Gagaling din tayo.
May mga kakilala na ako na namatay sa barang, Nancy. Ayoko sapitin natin ang ganong kamatayan. Hindi yun mangyayari. Huwag kang mawawala ng pag-asa. Huwag ka ring panghihinaan ng loob. Lalo lang natin pinapalakas ang kapangyarihan ng taong yun. Hindi sumagot si Ate Dina. Narinig ko na lang ang mahihina niyang hikbe na nauwi sa malakas na pag-iyak. Kahit ako, hindi ko na rin napigilan ang pagpatak ng mga luha ko. Sa kabila ng nangyayari sa amin ng pinsan ko, hindi ako nagsisisi na bumalik ako sa baryo na yon pagkatapos ng maraming taon. Hindi na rin namin maihakbang ang mga paa namin. Kaya lagi na lang kaming nakahiga ni Ate Dina. Matyaga lang kaming dinadalhan nun ng pagkain ni Mang Jose. Salamat po sa pag-aalaga niyo sa amin. Naging abala patuloy ang pagpunta namin dito. Hindi ko na kayo itinuturing na iba. Mahalaga kayo sa akin. Kaya huwag niyong isipin na abala kayo. Nasaan nga po pala si Lola Glo? Gumagawa na siya ng paraan para gumaling kayo. Baka po mapano si Lola Glo dahil sa pagtulong niya sa amin. Hindi natin siya mapipigilan. Mahal niya kayo. Lahat gagawin niya para gumaling kayo. Nang mga sandaling yun, abala si Lola sa ritual na ginagawa. Kailangan niyang kontrahin ang ginagawang orasyon ni Mang Rogelio. Nang huminto siya, halos maubos ang lakas niya. Manay Glo, tama na po ang ginagawa niyo. Pwede niyo po kasing ikamatayan. Hayaan mo ko, Jose. Huwag mo ko pakialaman sa ginagawa ko. Kahit ang mga apo mo, nag-aalala rin sila sa iyo. Hindi ko sila maaaring pabayaan. Kung kailangan ibubuwis ko ang buhay ko, gagawin ko. Matalo ko lang si Rogelio. Si Rogelio nga talagang nasa likod ng nangyayari sa magkapatid. Oo, siya nga. Ayaw niyang makipagkasundo sa akin para bawiin ang iginawad niyang sumpa sa mga apo ko. Paano siya nagkaroon ng karunungang itim? Hindi ko rin alam. Pero isa lang ang natitiyak ko. Matagal niya itong pinaghandaan. Baliw na nga siya. Sinisisi niya sa iba ang kasalanan na ginawa niya sa kanyang anak. Bantayan mo ang dalawa. Huwag mong hayaan na may makalapit sa kanila na kahit ano. Nasa kwarto lang namin si Mang Jose. Nakaupo malapit sa may bintana. Dahil nariyan lang siya, panatag ako. Gusto ko sanang matulog, pero parang may umuugong sa tenga ko. Pakiramdam ko din parang may gumagalaw sa loob ng tiyan ko. Nakakaamoy din ako ng malansa na nanggagaling sa sariwang sugat. Pagsulyap ko kay Ate Dina, maraming sugat ang kanyang balat. Pulang-pula na yun. At ang iba ay naagusan pa ng sariwang dugo. Napaiyak naman ako. May masakit ba sa'yo, Iha? Wala po. Naawa lang ako kay Ate Dina. Alam kong nahihirapan na rin siya. Pareho lamang kayo ng pinagdadaanan. Mas malakas nga lamang ang loob mo kaysa sa pinsan mo. Bakit hindi ka muna matulog? Tignan mo si Dina. Ang himbing na ng tulog niya. Kahit po pilitin ko, hindi po talaga ako makatulog. Iniisip ko din kasi ang pamilya ko. Gaya ng hiling nyo. Hindi namin ipinaalam sa kanilang totoong kalagayan nyo rito. Salamat po. Ayoko lang kasi mag-alala sila sa amin. Sige na, pilitin mong matulog. Babantayan ko kayo ng pinsan mo. Sige po, pipilitin kong makatulog. Sinunod ko ang sinabi ni Mang Jose. Nakaidlip naman ako, pero madalas akong magising na takot na takot. Lagi kasi akong dinadalaw ng masamang panaginip. Nakakahinga naman ako ng maluwag kapag nagigisnan ko nagbabantay sa amin si Mang Jose. Samantala, galit na galit naman si Mang Rogelio ng mga oras na yun. Nasa harapan siya ng isang altar na kanyang ginawa. Walang hiya ka talagang matanda ka. Mamamatay ka na nga. Nangingialam ka pa. Akala mo ba kaya mo ko? Mauubos lamang ang lakas mo. Pero hindi mo ko matatalo. Takot na takot naman si Aling Clement nang makita ang ginagawa ng asawa. Mula nang mawala ang bisa ng panggagamot nito noon, pinag-aralan na nito ang karunungang itim.
Gusto man niya itong pigilan sa ginagawa. Natatakot naman siya ang balingan nito. Tumalikod na lang siya at tumabi sa mga anak na mahimbing na natutulog. Kinabukasan, bakas ang pagod at puyat sa anyo ni Lola Glo. Baka mapano kayo niyan, Manay, kung pipilitin niyo ang ginagawa niyo. Sinabi ko na sa'yo, wag mo akong pakialaman. Gawin mo na lang ang inuutos ko sa'yo na bantayan mo ang magpinsan sa gabi. Ginagawa ko naman po ang inuutos niyo sa akin. Kaya lamang po hindi ko rin maiwasan na mag-alala sa inyo. Wag mo na akong intindihin pa. Matanda na naman ako. Tanggap ko na ang mangyayari sa akin kung sakali. Manay, wag naman po kayo magsalita ng ganyan. Gusto ko pa kayong makasama ng matagal. Ako rin naman. Pero lahat tayo sa kamatayan din patungo. Gusto kong magkaroon ng kabuluhan ang nalalabi kong araw sa mundong ito. Manay! Tuluyan na nung napaiyak si Mang Jose sa tinura ni Lola Glo. Tila kasi handang-handa na ang matanda sa kanyang huling hantungan. Hindi na rin nakatiis si Mang Jose. Pinuntahan na niya si Mang Rogelio sa bahay nito. Kahit siya labis na rin nasasaktan sa paghihirap naming magpinsan. Maging kay Lola Glo na pagod na para labanan ang sumpa ni Mang Rogelio. Kanino ko utang ang pagbisita mong to, Jose? Hindi mo ba talaga lulubayan magpinsan, ha? Hindi kita maintindihan. Huwag ka na magmangmangan pa, Rogelio. Bawiin mo na ang pagpapahirap mo sa kanila. Maawa ka naman. Wala naman silang ginagawa sa iyong masama. Sa akin wala. Pero kay Ninya meron. Kaya wag mo kong diktahan sa dapat kong gawin. Binubulag ka lamang ng matindi mong galit dahil sa pagkawala niya. Pero sana naiisip mo, walang may gusto sa nangyari sa anak mo. Umalis ka na. Kung ayaw mong pati ikaw ay madamay sa galit ko. Hindi ako natatakot sa galit mo. Mabuti pa nga sa akin mo na lamang ibunto ng galit mo kaysa sa magpinsan. Ano? Magpapakabayani ka? Nakikiusap ako sa iyo, Rogelio. Hindi man tayo naging magkaibigan, pero sa iisang baryo tayo lumaki at nagkaisip. Wala akong pakialam. Sa tingin mo kaya magugustuhan ni Ninya ang ginagawa mo sa mga kaibigan niya? Buong buhay ng anak mo, wala siya naging tunay na kaibigan kundi sina Dina at Nancy Labang. Tiyak na nasasaktan din siya sa ginagawa mo. Kahit ano pa ang sabihin mo, itutuloy ko ang pagpapahirap sa dalawang yon. Rogelio, teka lang, wag mo akong talikuran. Clement, nandiyan ka pala. Kausapin mo naman ang asawa mo. Paliwanagan mo siya. Hindi naman hahantong sa ganito kung meron ka lang sanang boses sa bahay niyo. May kasalanan ka rin sa nangyari. Pinabayaan mo si Ninya. Nakarating naman kay Lola ang ginawang pagpunta ni Mang Jose kina Mang Rogelio. Nakaabang kasi sa may sala ang matanda. Hindi naman nagustuhan yun ni Lola. Kaya pinagsabihan niya ang katiwala na wag na ulit gagawa ng desisyon na hindi nito nalalaman. Tuwing magtatakip silim na, dun na rin nag-uumpisa ang paghihirap naming magpinsan. Puro daing namin na maririnig sa buong silid. Lola, hindi ko na po kaya. Mamamatay na po yata ako. Kailangan mo magpakatatag, apo ko. Huwag kang susuko. Ginagawa ko ang lahat. Konting tiis na lang. La, huwag niyo na pong pilitin. Alam naman po namin na kagagawan to ni Mang Rogelio. Ayoko pong may masamang mangyari sa inyo. Walang masamang mangyayari sa akin. Alisin mo yan sa isip mo. Bakit kami ang gusto niyong parusahan? Wala naman kaming kasalanan. Makinig kayo sa akin, ha? Gagawin ko lahat ng magagawa ko. Pagagalingin ko kayo. Tumangulang ako kay Lola. Nang lumapit siya kay Ate Dina, tinanggal ang kumot. Noon ko nakita ang gabutil ng mga uod na kumakain sa mga sugat niya sa binti. Parang gustong bumaliktad ng sikmura ko. Kaya umiwas na lang ako ng tingin. Halos hindi na ako makagalaw dahil batid ko. Ganun din ang mangyayari sa akin. Bago ko nawalan ng ulirat nun,
Nakita ko pa kung paano gamutin ni Lola si Ate Dina. Hindi ko kasi alam na marunong din pala siya manggamot. Oras na gumaling ang mga apo ko. Ibabalik ko sa kanya ang ginawa niya. Isang malaking pagkakamali ang ginawa niyang to. Batid niya ang kaya kong gawin. Pero minaliit pa rin niya ako. Sabi ko sa iyo, Manay, baliw na ang taong yun. Wala na sa tamang katinuan. Dahil lamang sa gustuhan niya may masisi sa pagkamatay ng anak niya, nagawa niya sakta na magpinsan. Gagaling na ang mga apo ko. Ikaw na muna ang bahala sa kanila. Ako naman ang gaganti sa ginawa ni Rogelio. Tumayo si Lola Glo mula sa pagkakaupo. Bahagya pang bumuway ang kanyang tayo. Mabuti na lang agad siyang naalalayan ni Mang Jose. Naroon man ang pag-aalala ng matandang lalaki. Alam niyang hindi niya mapipigilan ang galit ni Lola. Naiwan siya sa kwarto namin para bantayan kami. Lumapit siya sa akin at kinuha ang ipis na nasa higaan ko. Sakay napakan sa sahig. Nang mga sumunod na araw, unti-unti nang bumubuti ang lagay namin ni Ate Dina. Bagamat nanghihina pa rin, unti-unti nang nawawala ang mga sugat sa katawan namin. Talaga kaya magaling na tayo? Oo ate, si Lola Glo nagpagaling sa atin. Hindi ko alam na marunong siya manggamot. Hindi lang yon ang kaya niyang gawin. Ano pa ang kayang gawin ni Lola Glo? Kaya rin niyang ibalik ang naging karamdaman natin sa taong gumawa nito sa atin. Talaga ba? Oo, malamang sa mga sandaling ito, naghihirap na rin si Mang Rogelio. Buti nga sa lalaking yon. Sana mamatay na siya ng tuluyan. Alam mong masama ang hangarin, ang kapahamakan ng ibang tao. Wala akong pakialam. Mas matindi ang ginawa niya sa atin. Nagsisisi tuloy akong kinaibigan ko ang anak niya. Sa kabila ng kabutihan natin sa kanya noon, ito pa pala ang mapapala natin sa kanya. Imbes na matiwasay na bakasyon ang mangyari sa atin, nagkasakit pa tayo ng malala. Naiintindihan naman kita, Ate Dina. Ang akin lang, ipaubaya na lang natin sa Diyos ang ginawa niya sa atin. Masyado ka pa rin mabait hanggang ngayon. Pwes ako, hindi na. Kaya lagi tayong niloloko ng ibang tao eh. Tingnan mo nangyari sa akin. Naging mabuti naman ako sa loob ng maraming taon. Pero iniwan pa rin ako ng boyfriend ko. Dapat sa kanya binabarang din. Ate, huwag ka nga magsalita ng ganyan. Pabayaan mo na lang sila. Wala ka na rin magagawa. Magkakaanak na sila. Pasensya ka na. Nadala lang ako ng galit ko. Aaminin ko, hanggang ngayon apektado pa rin ako sa ginawa nila. Napatitig na lang ako kay Ate Dina. Naninibago kasi ako sa kinikilos niya. Puno rin siya ng galit. Marahil sa dami ng pinagdaanan niya sa buhay kaya siya nagkakaganon. Inunawa ko na lamang siya. Dinadalhan pa rin kami ni Mang Jose ng pagkain. Hindi pa raw kami maaaring lumabas ng kwarto namin. Masyado pa daw kaming mahina. Noon ko lang napansin ang mga nakasabit sa bintana ng kwarto namin. Para saan ang palamuti na yan? Proteksyon para walang makalabis sa inyo ng mga elemento. Masyado pang mahina ang mga katawan nyo. Baka mapaglaruan kayo. Ang lola, bakit hindi niya kami pinupuntahan? Marami lamang ginagawa ang lola nyo. Kumusta na ang pakiramdam nyo? Nangihina pa rin pero ayos na kami. Si Ate Dina nga lang, lagi lang siyang nakatingin sa kawalan. Hindi madali ang pinagdadaanan nyo. Hayaan na lang natin siya. Hindi ko lang po maiwasang mag-alala sa kanya dahil sa mga nangyari, parang gusto na niyang talikuran ng kabutihan. Kung sakaling yun ang gusto niyang gawin, nasa kanya pa rin ang huling desisyon. Basta ikaw, laging gawin mo ang tama. Opo. Huwag mo nang intindihin ang pinsan mo. Ako na ang bahala sa kanya. Paliliwanagan ko rin siya kapag nasa kondisyon na siyang makinig. Iniwan na muna kami ni Mang Jose. May gagawin lang daw siya sa kusina. Kinausap ko naman si Ate Dina para hindi kami mainip. Pero kumibudili siya sa akin. Ate, may nararamdaman ka bang masakit sa'yo? Wala naman.
Wag mo na lang akong intindihin. Pwede ba yun? Tayo na nga lang ang magkasama dito sa kwarto eh. Iniisip ko lang yung mga nangyari sa atin. Kapag tuloy na tayong gumaling, uuwi na tayo sa atin. Gusto ko na lang dito tumira. Ha? Akala ko ba ayaw mo dito? Kung uuwi kasi ko sa atin kung ano-ano lang maiisip ko. At least habang nandito tayo, makakasama pa natin si Lola Glo. Sigurado ka na ba? Oo, sigurado namang papayag ang mga magulang ko. O sige, kung yan ang desisyon mo. Samantala, parang bata namang pumapalaho si Mang Rogelio sa kanilang bahay. Nabigo kasi siyang barangin kami magpinsan. Batid niyang pinaparusahan na siya ni Lola Glo ng mga sandaling yun. Buong katawan niya kumikirot sa matinding sakit. Hindi naman malaman ng asawa at mga anak niya ang gagawin sa kanya. Hayop kang matanda ka! Oras na makawala ako sa sumpa mo! Humanda ka sa akin! Ano bang tinatanga-tanga niyo dyan? Umalis kayo sa harapan ko! Mga inutil! Wala talaga kayong silbi! Puro lang kayo pambigit sa akin! Tila natauhan na si Aling Clement sa mga sinabing yon ng kanyang asawa. Alam niya balang araw magpapaalaga ito sa kanya. Minabuti niya mag-alsa balutan at isinama ang mga anak paalis. Sa loob ng ilang taon, naging sunod-sunuran siya kay Mang Rogelio. Wala siyang ginawa kundi pagsilbihan ito. Pero puro pasakit lang ang ibinabalik nito sa kanila. Sa loob ng ilang taon, sinisisi niya ang sarili sa pagkamatay ng anak na si Ninya. Ilang beses itong nagmamakaawa sa kanya na tulungan. Pero naging bulag at bingi siya sa paghihirap nito. Masyado siya naging makasarili. Dahil sa kagustuhan niyang meron siyang karamay sa pananakit ng asawa. Nang malaman niyang may balak tumakas ang anak kasama ang mga kaibigan, sinabi niya yun sa asawa. Dahil doon nawalan na ng pag-asa ang anak. Ayaw niyang makulong sa pagmamanipula ng ama. Kaya kinitil na lang nito ang sariling buhay. Saan kayo pupunta? Bakit may dala kayong mga bag? Huwag niyong sabihin na iwan niyo ako dito. Huwag niyo akong iwan. Hindi ko kaya. Iniwan na nga tayo ni Ninya. Pati ba naman kayo aalis din? Clement! Mga anak! Huwag niyo akong iwan! Huwag kayo umalis! Huwag! Malamig na tingin lang ang ibinigay ni Aling Clement sa asawa. Bago sumunod sa mga anak na nauna nang lumabas ng bahay. Kahit anong tawag ng asawa, hindi na siya lumingon pa. Dahil may araw pa nun hindi makalabas ng bahay si Mang Rogelio. Pakiramdam niya na susunog siya sa matinding init. Sa silid naman ni Lola Glo, labis ang panghihina niya dahil sa ginawa. Pumasok naman si Mang Jose para tulungan na mahiga muna si Lola. Hinahanap ka na ng mga apo mo. Magpapahinga lang ako sa dali at haharapin ko rin sila. Mukhang pagod na pagod ka. Heto, dinalhan kita ng tsaa. Salamat, Jose. Ano kaya ang mangyayari sa akin kung wala ka sa tabi ko? Ganyan din ang sinasabi ko noon sa sarili ko. Paano kaya kung hindi mo ako kinupkup noon? Alam ko na mabuti kang tao sa simula pa lang. Kaya nga kinuha kitang kasama dito sa bahay eh. May iba nga pala ako. Kanina pala, nakakausap ko si Clement. Iniwan na raw niya si Rogelio, nila ng mga anak niya. Sa wakas, natauhan na rin si Clement. Ilang taon din siyang nagtiis. Meron din siyang ipinagtapat. Sabi niya siya daw ang nagsumbong sa asawa, kaya hindi nun nakatakas si Ninya para sumama sa magpinsan. Nung umalis daw ang dalawa, tuluyan na nawala ng pag-asa ang kanyang anak na makakaalis pa sa manipulasyon ng ama. Kaya kinitila lamang nito ang sariling buhay. Labis daw niya yung pinagsisihan. Huli na para magsisi siya. Hindi na niya maitatama ang nakaraan. Gusto rin niyang humingi ng paumanhin kina Dina at Nancy at maging sayo dahil sa kagaspangan ng ugali ng asawa niya. Wala na akong pakialam pa roon. Nakaganti na rin naman ako. Ayoko sanang gamitin muli ang nalalaman ko sa barang.
Pero sinubok ako ng pagkakataon. Hindi ko hahayaan na may manakit sa mga apo ko habang nabubuhay ako. Kaya lang marami ang nawala sa iyong lakas. Ayos lang yon. Basta para sa mga mahal ko sa buhay. Sino kaya sa dalawa ang magmamana sa aking kaalaman? Hindi ba pwedeng ibaon nyo na lang ang karunungang itim nyo? Kahit wala akong gawin, kusa itong maghahanap ng bagong amo kapag nawala na ako. Kung sino man sa dalawa ang makakakuha ng baol na ito, ikaw na ang bahala, Jose. Opo, Manay. Nang muli naming nakita noon si Lola Glo, nakaratay na to sa higaan. Mahinang mahina na. Ipinatawag na rin ni Mang Jose ang mga pamilya namin. Nasa magkabilang gilid kami ng higaan ni Lola Glo, habang tahimik na umiiyak. Lola! Payapa ako aalis dahil alam kong nasa maayos na kayong kalagayan. Wala nang mananakit pa sa inyo. Masaya akong nakasama ko kayo sa mga huling sandali ng buhay ko. Lola, gusto pa namin kayong makasama ng matagal pa. Huwag muna kayong umalis. Ganon din ang gusto ko. Pero sobra na ang pananatili ko sa mundong ito. Mahal na mahal ka po namin ni Nancy, Lola. Hindi namin makakalimutan ang pagmamahal at pag-aaruga ninyo sa amin. Mahal ko rin kayo. Ang bahay na to at iba pang gamit na narito sa loob ng bahay na to ay sa inyo ko iiwan. Ikaw ang gusto namin, Lola. Kahit wala na ako, mananatili akong buhay sa mga puso at alaala ninyo. Gayon din kayo sa akin. Dahil sa bigat ng nararamdaman ko, hindi ko na naintindihan pa ang ibang bilin ni Lola Glo. Nang araw na yun binawian na rin siya ng buhay. Para lamang siyang natutulog na may ngiti pa sa labi. Maririnig din sa apat na sulok ng bahay na yun ang pagtangis namin ni Ate Dina. Hinintay lamang namin ng ilan sa mga kaanak bago ilibing si Lola. Kahit masakit ang pagkawala niya, tinanggap na lang namin na lahat ng tao ay dun patungo. Kahit nakapagbabang luksa na, hindi pa rin kami umaalis ni Ate Dina sa bahay ni Lola. Ngayong wala na ang Lola Glo nyo, kayo naman ang pagsisilbihan ko habang ako'y nabubuhay. Salamat po, Mang Jose. Hindi niyo kami pinabayaan noong mga panahon na nahihirapan kami. Wala yon, Nancy. Ginawa ko yon dahil mahalaga na kayo sa akin. Ay, Mang Jose, ano na nga po pala nangyari kay Mang Rogelio? Wala na akong naging balita sa kanya. Pero tingin ko'y nandito pa rin siya sa baryo natin. Sa kabila ng ginawa niya sa amin, sana nasa maayos siyang kalagayan ngayon. Baka pwede na nating dalawin si Ninya. Sasamahan ko kayo kung nasa ang puntod niya. Medyo malayo kasi at wala ang puntod niya sa mismong sementeryo ng baryo na ito. Dahil nagpakamatay siya, nakahiwalay siya sa mga namayapa. Yun kasi ang paniniwala sa baryo na ito. Hanggang sa kanyang himlayan, nag-iisa pa rin siya. Hindi na nagbigay pa ng ibang detalye si Mang Jose. Tungkol kay Mang Rogelio nang magtanong ulit ako. Kahit batid namin na may ginawa rito si Lola Glo, nanatili na lang tikom ang kanyang bibig. Nung gabing yun binulahaw kami ng malakas na tawag. Nasa silid kami nun ni Lola at nag-aayos ng gamit niya. Pagbaba namin naabutan na namin si Mang Jose na kausap si Mang Rogelio. Halos hindi na namin makilala ang lalaki. Kung hindi pa to tinawag sa pangalan nito. Malaki kasi ang pinagbago ng itsura nito. Wala na akong magagawa na tulong sa iyo, Rogelio. Binalaan na kita noon, pero hindi ka nakinig. Karma na sa iyo yan dahil sa ginawa mo sa magpinsan. Nagsisisi na ako. Patawarin niyo na ako. Kahit magsisi ka pa ngayon, wala na si Manay para bawiin ang karamdaman na ibinigay niya sa iyo. Tingnan mo ako, Jose.
Paano ako makakapamuhay ng normal ng ganito ang itsura ko? Pinandidirihan ako ng mga tao. Kahit saan ako pumunta, lagi nakasunod sa akin ang mga lintik na langaw. Pati pamilya ko, iniwan na ako. Maging aral na yan sa'yo. Noon marami ang lumalapit sa'yo para magpagamot. Pero anong ginawa mo? Inabuso mo ang biyayang natanggap mo. Hindi mo pinahalagahan. Gumamit ka pa ng karunungang itim para saktan ang mga kaibigan ng anak mo. Maniwala ka sa akin. Nagsisisi na ako. Kaya ako lang nagawa ang mga yun. Natatakot kasi akong iwan ni Ninya. Hindi ko naman alam na magpapatiwakal siya. Kung alam ko lang. Sana hindi ko na siya pinigilan pa. Sana hindi na ako nakinig sa asawa ko noon. Napaluhod na nun si Mang Rogelio. Pero hindi na siya pinakinggan pa ni Mang Jose. Sa mga narinig, nakaramdam naman ako ng awa dito. Kabaliktaran naman ng nararamdaman ni Ate Dina. Nang tumalikod siya at naglakad palayo, sinundan ko siya at saka ako nagtanong. Pasensya ka na, Nancy, ha? Hindi ako nakakaramdam ng awa sa taong yun pagkatapos ng mga ginawa niya. Matagal ko na siyang napatawad sa ginawa niya. Wala rin naman kasing mangyayari kung puro galit ang paiiralin natin. Desisyon mo yan, ikaw ang bahala. Pero wag mo kong pakialaman. Mula ng araw na malubha kami nagkasakit ni Ate Dina, malaki na ang ipinagbago niya. Sa kilos at maging sa pananaw sa buhay. Hinayaan ko na lang siya. Lingid sa akin nakuha pala niya ang itim na aklat ng karunungang itim ni Lola. Nais nitong pag-aralan yun. At baka magamit niya balang araw. Nagpasya na rin ako manirahan sa baryo na yun. Mas pinili ko nga lang na tumira sa maliit na bahay na nabili ko sa naipon ko nung nagtatrabaho ko sa ibang bansa. Kahit maliit lang ang tinitirahan ko, nararamdaman ko ang kapayapaan na hinahanap ko. Sa bahay ni Lola pinili ni Ate Dina manirahan, kasama ni Mang Jose. Nakasama pa namin si Mang Jose ng ilang taon bago siya binawian ng buhay. Sa tabi ng puntod ni Lola namin siya inilibing noon ng pinsan ko. Wala na rin kami naging balita kay Mang Rogelio. Sa kasalukuyan, masaya akong kasama ang mga kapatid at nanay ko. Samantalang si Ate Dina, mas pinili na mag-isa na lang sa buhay. Nung huli kami nakapag-usap, mukha naman siyang masaya at kontento sa kung anong meron siya. Masaya na rin ako sa kanya. At yung nangyari sa amin noon, ay matagal ko nang ibinaon sa limot. Wakas. Salamat sa mga